2014 noong nagpadala ang Pilipinas ng mga tinatawag na peacekeepers sa bansang Syria. Sino itong mga UN. peacekeepers? Ang mga peacekeepers ay di lang basta-basta mga ordinaryong tao. Ngayon ko lang nalaman to na meron pala tayo mga peacekeepers from Philippines, men. Ngayon ko lang to nalaman. Like legit, tuloy. Ay mga sundalo at pulis sa Pilipinas na ipinadala upang tulungang bawasan ang Grabe. karahasan sa bansa ng Syria. Ayos yan So, kumustas mga idolos? So, ayun, kanina nga ay meron tayong nagawang reaction patungkol sa 5 bansa na may galit sa Pilipinas. Ngayon naman ay gagawin natin ng reaction itong mga bansang may utang na loob sa Pilipinas. Kasi syempre, alam naman natin na meron talagang ganyan, di ba? Na tulungan ng mga bansa. Tapos, tignan natin kung bakit sila nagkaroon ng utang na loob sa Pilipinas, gaano kalalim or whatsoever. Tapos, yun, alam naman natin, dito sa thumbnail na nakalagay yung Korea, di ba? Kung familiar kayo sa Korean War, nung tumulong ang Pilipinas sa Korea, malamang alam nyo na itong Korea. Pero tingnan din natin dito yung iba pang bansa na maaaring may utang na loob pa sa Pilipinas. Kaya yun, curious din ako at excited ako kasi alam naman natin na sobrang liit lang ng Pilipinas, pero bakit kaya merong mga bansa na may utang na loob sa bansa natin, di ba? So ayun, mula ang video ito kay Terong Explain. So sa mga viewers natin at subscribers natin dyan or sa mga napadpad lang sa channel natin, inaanyayahan ko kayo na i-subscribe nyo si Terong Explain kasi sobrang ang lulupit ng mga video na pinagagawa niya. Tapos yun, kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood or may mag-agree, mag-disagree sa mga opinion nyo, or yun lang, may kasama kayong manood dito sa YouTube, don't forget to subscribe Francis Daily. Click the notification bell, tapos like this video na rin, like the notification daw. Tapos yun, simulan na natin to. Meron itong pamagat na ito pala ang bansang may utang na loob sa Pilipinas, Terong Explain. So ayan, without further ado, simulan na natin to bago pa agawin ng China. So yeah, let's play this video! Madalas nating nababalitaan na ang Pilipinas ang siyang nakakatanggap Yun. ng tulong mula sa Kaya nga, ibang na-curious bansa. ako. Gaya na lang pag may matitinding kalamidad na tumatama Yun. sa atin. Ngunit alam mo ba na ang Pilipinas ay di lang basta tumatanggap ng tulong, Parati talaga nandyan si Tatay Digong eh. Tuloy. tayo ay nagbibigay din ng tulong sa ibang mga bansa. Narito ang mga bansang may malaking utang na loob sa Pilipinas. Solid. Kaya kung handa ka na, humanap ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na Yun, wala tayong imimiss dyan. Tuloy. Terong Explain, subscribe nyo yan. Sobrang angas. Una, Syria. Yun, Syria. Kung wala ka pang ideya kung anong meron sa Syria, ay hayaan mo kung bigyan kita ng kaunting Yun, impormasyon. give me. 10 taon nang may civil war na nagaganap sa Syria. Ito ay sa pagitan ng mga grupong nag-aagawan sa pwesto kung sino nga ba ang dapat na humawak sa bansang Syria. Grabe, dami no? Ang isang grupo ay mga taong sinusuportahan ang kanilang presidenteng si Bashar al-Assad. Ang isa naman ay mga ayaw sa kanilang presidente. At ang ikatlo ay ang Islamic State. Ngayon pa lang na nalaman mo na 3 pala ang nagdidigmaan sa bansang ito. Alam mo nang magulo talaga sa bansang ito sa ngayon. Super. 2014 noong nagpadala ang Pilipinas ng mga tinatawag na peacekeepers sa bansang Syria. Sino itong mga UN. peacekeepers? Ang mga peacekeepers ay di lang basta-basta mga ordinaryong tao. Wait, ngayon ko lang nalaman to na meron pala tayo mga peacekeepers from Philippines, men. Ngayon ko lang to nalaman. Like legit, tuloy. Ay mga sundalo at pulis sa Pilipinas na ipinadala upang tulungang bawasan ang Grabe. karahasan sa bansa ng Syria. Ayos yan Ayon sa nakalap kong data, nakapagpadala na ng mahigit 100 pulis, 10 military experts, at mahigit 200 sundalo ang Pilipinas upang tumulong sa Grabe, no? Syria. Naging usap-usapan pa nga ang Filipino troops sa Syria noong nagkaroon sila ng enkwentro laban sa mga rebeldeng grupo. Noong na-hostage sila ng mga rebelde, mahigit 75 na tropa ng Filipino peacekeepers ang na-corner ng mga rebelde. Ngunit nakatakas sila dito matapos maputukan ng mga rebelde at sama-samang Grabe, tumakas. Well, grabe naman talaga yung way of fighting ng mga Filipino soldiers, men. Like, kita nyo naman yan sa nangyari doon sa Korean War. Tapos, hindi nga mga sundalo yung iba dito sa atin yung nagtanggol sa mga mananakop, di ba? Yung mga guerrillas din natin. So, ayun, grabe din talaga yung tapang ng Pilipino. Kaya, yun, mag-ingat sila sa atin. Sila ay nakaligtas. Naging usap-usapan ito sa mundo at tinawag pa nga na greatest escape ng mga Grabe, media. Kung gusto mo pa ng mas malalim na impormasyon tungkol dito, Isa din sa nakakabilib sa mga Filipino soldiers ay parang lagi silang nakakasulat ng kasaysayan, min. Like, umuukit din talaga sila sa buong mundo, min. Napapansin sila ba? Ganon kagaling yung mga Filipino soldiers natin. Kaya saludo sa Filipino soldiers natin, mga bayani natin dito sa ating bansa. Saludo sa inyo mga sirs. So, like, mga moms din. Kasi may mga babae naman, di ba? Tuloy. i-search mo lang ang Battle of Golan Heights. Golan Heights. So, panonoorin natin yung Battle of the Golan Heights. Tignan natin. Tuloy. Ikalawa,
South Korea. Yun, yan. Naganap ang pagtulong ng Pilipinas sa laban ng tinatawag na Yultong. Battle of Yultong noong Korean War. Noong panahong ito ay sinasalakay ng North Korea ang South Korea sa tulong ng China at Grabe, Soviet. Dahil masyadong malakas ang puwersa ng North Korea, nahirapan ang South. Ngunit di nagdalawang isip magpadala ng puwersa si dating President Elpidio Quirino para tumulong sa kanila. Sabi din tong presidente natin, men. Natulungin din. Di siya nag-atubili, men, kahit na posibleng madamay tayo. Bala sabihin ng ibang bansa, oy, kayo Pilipinas, mga pakialamero kayo. Pero nagpatigbabaw. Patigbabaw naman. Pero mas, tawag siya na eh. Pero mas umano talaga yung ano niya ba? Yung damdamin niya, something like that. Tama ba? Tuloy. Tinawag itong PEFTOC o Philippine Expeditionary Force ng Korea. Noong maganap ang Battle of Yultong, nasa opensiba ang mahigit 5,000 Chinese Grabe. soldier at nasa depensa naman ang puwersa ng Philippine Army na may bilang lamang na mahigit 900. Boom. Kahit talatang luging-lugi sa dami ng sundalo, dinaan sa tapang at galing sa battle strategies ng puwersa ng Grabe. Pilipinas. Natapos ang bakbakan at nanalo ang mga Pinoy. Napaatras nila ang puwersa ng China. Mahigit 500 ang nasawi sa puwersa ng China. Grabe, no? Samantalang 12 lang sa puwersa ng Pilipinas. Ganyan kabagsik ang mga sundalong Pinoy. Lumalaban kahit nalulugi at lumalaban kahit pa para sa ibang mga lahi. Yeah! Grabe, men. Sobrang nakaka-proud talaga no, kapag Filipino soldiers yung pag-uusapan. Sobrang titikas, sobrang gagaling. No doubt talaga, sobrang saludo talaga sa mga kasundaluhan natin. Like, sila talaga yung mga living heroes natin eh. Yung buhay pa, pero mga heroes na, di ba? Ang aangas eh. Tapos yun nga, yung sa strategy nila, no? Sobrang nakakamangha. Nagugusbams ako kapag nakakarinig ako ng mga ganito eh. Nakaka-proud maging Pilipino. Dagdag pang kaalaman, tayo ang kauna-unahang bansa sa Asia na nagpadala ng puwersa upang tulungan ang South Same. Korea. Tapos tayo pa yung pinakauna. Grabe, sobrang manghang-mangha ako dito ah. Nakaka-proud maging Pinoy dahil sa mga kwentong tulad nito. Sana ay nagustuhan mo ang topic natin Grabe, ngayong araw. nagugusbams ako, men. Nagustuhan ko yung topic. Like, legit. Tignan natin yun, ano, yung Golan Heights ba yun, tapos itong Battle of Yultong. Try natin i-react to kasi di ko pa napanood tong Battle of Yultong eh, pero try natin panoorin kung paano nga ba nagapi ng mga Pilipino yung sandatahan ng North Korea, China, at saka ng Russia. No? Sobrang solid nung sa Battle of Yultong pala. Di ko pa kasi nakita yun eh. Kasi wala, di ko pinanood. So, yun lang. Hanggang dito na lang yung video na ginawa niya, no? So, ayun, Terong Explain. Don't forget to subscribe. Click nyo yung link niya sa description below. Bisitahin nyo pagkatapos ng video ito. Tapos yun, magbibigay lang tayo ng konting tuts patungkol dito, ano? Opinion natin na hindi naman, wala naman kwenta para sa iba. But anyways, kung yan, nandyan ka pa, well, trip mong panoorin yung mga pinagdadaldal ko dito. Yun, men, yung peacemaker ng mga Pilipino, ba? Sobrang solid na yung strategy na yun. Tapos, napaatras nila or natakasan nila, the Great Escape. Paano kaya nila natakasan yun, no? Panonoorin natin yan. Sobrang curious ako doon kasi grabe. Ganun talaga yung mga Pilipino, no? Mga matatapang talaga ba? Tapos willing tumulong. Tapos yun nga sa Korea, yung pinadala ni President natin dati. Sobrang solid din nun. Kahit na sabihin natin na konti lang tayo, ay lumaban pa rin sila at ginamit nila yung utak nila ba? Para hindi sila basta-basta mapasok ng kalaban. So yun nga, yung sabi ni Terong Explain ano na nakaka-proud maging Pilipino. Same lang din sa atin. Sobrang nakaka-proud maging Pilipino na napag-uusapan tayo sa ibang bansa ba, like, umuukit talaga yung kasaysayan. Like, umuukit talaga ng kasaysayan yung mga kasundaluhan natin, min. Like, di mo talaga yan maano ba, kasi kasaysayan na yung nagsasabi mo na, yung sa Battle of Yultong na may presensya ng mga Pilipino. Sobrang nakakaano lang, di ba? Like, what the heck, man? Nakaka-proud maging Pilipino, like, legit. So, yan, comment nyo sa baba kung ano yung opinion nyo patungkol dito para malaman din natin, ano. Tapos, yun. Terong Explain, subscribe nyo yan. Wala eh, medyo speechless ako. Sobrang ganda ng, wala lang, sobrang ganda ng good vibes na nakita ko sa video ito. Speechless tayo dun. So, yun, hanggang dito na lang. Francis Daily, subscribe nyo yan. Click notification bell, like this video. Kung tip nyo pa ng mga ganitong reaction video. Pasensya kung medyo nabitin tayo sa pagbigay ng opinion thoughts kasi na-speechless talaga ko eh. Parang dito ako natama, no? Like, proud na proud or manghang-mangha ka ba sa mga pinagagagawa nila? Yung katapangan, min, grabe, sobrang nag-uumapaw yung katapangan ng mga Pilipino. Sana nga, no, kung sakali mo magkaroon ng sigalot dito sa atin, ay magkaroon din tayo ng lakas tayong mga civilian ba kung sakaling kulangin tayo ng mga sundalo, di ba? Magkaroon din tayo ng gaya ng lakas nila na ipaglaban din yung bansa natin. So, ayan, comment down below kung interested ka rin na sumama. Kasi ako sasama naman ako eh. If ever lang naman na kulangin tayo ng tao kung sakali magkaroon ng digmaan in the near future, wag naman sana. Knock on wood, wag naman sana. Pero yun nga, mas mabuti na yung handa, di ba? Or
malaman din natin kung gaano ka ba ka-ready as a Pilipino na protektahan ang bansa mo. So, yun lang. Hanggang dito na lang muna kasi nagugoosebumps talaga ako. Francis Daily, out.